Sa buong pamilya ni Pastor Arnulfo Cortez, ako po ay taos sa puso't buong puso na nagpapaabot sa pakikiramay. Isang malungkot na panahon ang ating nararamdaman, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam natin na ang Panginoon ay patuloy nagbibigay ng aliw sa bawat isa. Ang bilang isang kamanggagawa, ako po ay nagpapasalamat sa kay Pastor dahil isa po siya na naggabay lalo tigit sa aking pananampalataya sa panahon na ako ay nandito ako sa Reform. Hindi lamang yan, siya din po ang isang gabay ko po lalo tigit nung ako ay nasa gawain. Hindi po pastor ang tawag ko sa kanya, kundi kuya po. Maraming mga panahon na kami ay nagkasama, kahit sa mga maiksi na mga panahon, ngunit nagagalak at napaka saya ng mga kapanahonan na kung saan kami magkasama-sama. Mga panahon na kung saan palagi kong naalala na kapag magkasama kami, lalo na paggabi, tatawagin niya ako, Kim, yung pa ako, sisilin mo muna. At kaya may mga pagkakataon na palaging nagbibigay siya ng kasiyahan, lalo tigit yung pagpadasig sa pananampalataya at maging sa gawain. Maraming mga masasayang mga panahon na hindi ko lahat ma-express, ngunit alam ng Panginoon ang mga panahon na yon, at ang lahat na yung panahon na yon ay nanatili sa aking puso na nakasama si Pastor. Kaya sa patuloy palagi niyang iniiwan na magpatuloy lang palagi sa pananampalataya at lalo tigit sa gawain. Mga paalala niya palagi ay hindi makakalimutan na may kasabihan nga na mawawala man ang isang tao, ngunit mananatili ang mga kagandahang loob, maging ang pag-ibig at ang mga kasiyahan na naiwan sa puso. Kaya sa buong pamilya ni Pastor, ako po ay may babasahin na mga talata dito sa Psalms 126 verse 5 and 6. Ang sabi pa dito sa talata ng Tagalog, sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim.
siya'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. So, si David ay nagsulat sa atin o papatak ang bawat luha, ngunit sa likod ng luha na ito'y mapapalitan din ng kagalakan. Isa na ng kagalakan na ating maiisip na natapos ni Pastor ang kanyang lakbayin at alam natin na siya ay siguro na ang kanyang buhay ay nasa kamay ng Panginoon at inaantay niya na lang ang araw ng kagalakan na kung saan ang lahat ng mga nasa libingan ay mabubuhay. Siya po ay hindi kasali sa great multitude, kundi mabubuhay po siya doon sa pinangako ni special resurrection. Ito po yung kagalakan sa likod ng luha natin ngayon. Napakalungkot, ngunit ang kamatayan na ito ay nagbibigay sa atin palagi ng paalala din na kailangan nating maging handa habang tayo ay buhay pa. Maging handa sa kahit anumang mga pagkakataon, lalo tigit sa buong pamilya, sa atin na mga buhay. May kalungkutan, ngunit wag nating makalimutan na ang kamatayan na ito'y nagbibigay sa atin ng paalala na kailangan nating maghanda sa lahat ng panahon. Ang buhay ni Pastor ay palagi niyang iniiwan palagi ng buhay pa siya na maging tapat sa pananampalataya. Hindi ko talaga yan makakalimutan palagi ang kanyang sinasabi na magpatuloy sa pananampalataya, na kahit anumang mangyari, huwag talagang bumitaw. So ganun din sa atin. Kaya nawa ang pag-aaliw ng Panginoon ay mapasa atin, lalo tigit sa buong pamilya, na nawa ang banal na espiritu palagi ang humipo, patuloy lang sa pananampalataya. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid natin na sumusubaybay sa vigil o pakikiramay sa isa natin sa kalungkutan sa pamilya ng ating yumaong kapatid at kaibigan na si Pastor Arnolfo Cortez. Itong video na to ay aking pong sinikap na gawin para maipabot ko po lalo tigit sa immediate family ni Pastor Cortez, lalo tigit kay Sister Wilin at ang kanyang mga anak, ang aking taos-pusong pakikiramay. Hindi man ako makakarating sa inyo dyan para makita ninyo ako ng personal at maipabot ko ang aking pagmamahal na ang aking kaibigang yan ay sobrang pinahalagaan ko dito sa aking puso. Subalit dahil sa pagkakataon na hindi talaga ako makakarating, nawa itong mensahe ko ay makapagpagaan sa bigat na nararamdaman ng kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kamag-anak na nagmamahal sa kanya hanggang ngayon. Alam ko na nagdadalamhati. Ako ay isa sa sobrang nalungkot at umiyak. Ilang linggo rin akong nagluluksa since na nalaman ko na si Popong ay yumauna. Parang hindi ako makapaniwala. Bawat makita ko sa Facebook na mga post, mga comment sa kanyang picture pa lamang, tumutulo talaga ang aking luha. Marami ang umiiyak, marami ang nagdadalamhati. Buong Pilipinas ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng isang matapat na manggagawa ng Panginoon.
alam ko isa siyang mabuting halimbawa na tularan. Napakahirap na mawala ang isang katulad ni Brother Pupong. Isa ako sa kanyang malapit na kaibigan. Magkaibigan kami ni Pupong since 1991. At alam nyo, siya nagkapamilya at nagiging manggagawa. Nagumpisa bilang isang kulpultor, leader ng mga kulpultor, mga successful na mga kulpultor, hanggang si Pupong ay nabuo yung Asia Pacific Missionary School. At siya ang nagyaya sa akin para sumali sa batch 2 ng APMS noong 2007. At doon ay mas lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa. Mas lalo ko siyang nakilala. Napakaraming magandang impluwensya at magandang alaala na hindi ko makalimutan sa aking kaibigan. Sa kanya ko natutunan ang pagiging positive sa lahat ng bagay. Sa kanya, in God, nothing is impossible. Sobrang natutunan ko kay Pupong ang paano magiging positive, ang paano magkaroon ng panampalataya na hindi ka dapat mag-doubt. At alam niyo, sa kanya, hindi mo makita ang negative na bagay, na kahit siya nahihirapan, hindi mo makita sa kanya, hindi niya ipapakita sa iyo sa salita na siya ay nahihirapan. At napakalaking impact niya sa aking buhay bilang isang manampalataya. Siya ay aking pastor, siya ay aking mentor, at siya ay isang matalik na kaibigan. Paano ko makakalimutan ang isang taong kahit saan ay hindi niya ako itinuring na iba? Si Pupong isang klase ng kaibigan, mga kapatid, na hinding-hindi kanya iiwanan. Magkamali ka man, hindi kanya husgahan. Kahit magkamali ka man, hindi siya magbabago ng turing sa iyo. Isang taong mapagmahal na ama, mapagmahal na asawa, mapagmahal sa mga kapatiran. Isang taong laging bukas ang puso para sa lahat. Isang taong kaya mong sabihin ang iyong problema at ibibigay niya sa iyo ang pinakamagandang payo na makakatiyak ka, nagiginhawa kapag kasapos mo siyang makakausap. Kapag kayo ay lumuhod at kayo nanalangin, lahat ng agam-agam sa puso mo ay napapawi. Ganito si Pupong, mga kaibigan, mga kapatid. At napakabait niya. At alam nyo ang tawagan namin noon pa man, my friend. Kahit saan kami magkita, saan kami makarating, mararamdaman mo talaga na kahit sa tingin sa'yo sa ngiti, kaibigan mo talaga siya. Para sa kanyang pamilya, lalo tigit Sister Willeen, ang Diyos ang siyang mag-aliw sa iyo, magbigay ng lakas ng loob sa iyo. Sa kanyang mga anak, alam kong madali lang magsabi na magpakatatag kayo. Pero, lagi niyo na lang alalahanin ang lahat-lahat ng iniwan niyang alaala. Alam ko ang mga alaalang yan, gaano mang kabilat, bigat sa puso natin na mawala siya. Subalit mapapangiti talaga kayo. Ngayong maririnig niyo ang komento ng lahat ng taong nagmamahal sa inyong ama, sa iyong asawa, Willeen, ay mai-inspired ka na kahit ganyan lang kaitli ang kanyang inilagi dito sa mundo, ibinigay niya ang lahat hanggang sa huling hininga niya sa kanyang katapatang naglilingkod sa Diyos. Wala nang Pupong, nag-iisa siya talagang Pupong. At para sa akin, sobrang inspired, isang napakagaling, napakatalinong tao na kahit anong itanong mo sa kanya, masasagot niya ng maliwanag sa iyo. Sa lahat ng controversy, pakikipag-sharing sa iba, siya yung taong nakita kong hindi mo makitang nagagalit. Sumasagot ng napaka-relax at masasatisfied ang taong nagtatanong sa kanya. Nawa ang kanyang legacy na iniwan sa ating lahat ay magsilbing inspirasyon sa atin. Para sa akin, hihintayin ko ang panahon na magkita kaming muli. At hindi na ako iiyak ngayon sapagkat naririnig ko na ang lahat ng komento sa kanya.
hindi naman niya marinig ang aking pasasalamat, natapos ko nang sabihin ng pasasalamat ko sa kanya. Sobra akong proud kay Pupong sa kanyang pamilya. Masasabi kong saan ka kaya makakita ulit ng katulad niya, at nawa mayroon pang mga kabataan, mga kapatiran na tularan at sundin ang kanyang pinagdaanan. Walang taong perfecto, lahat po tayo nagkakamali, pero masasabi kong siya hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, minahal niyang sobra ang gawain. Sobrang minahal niya ang Panginoon, at hindi ko makakalimutan ang iniwan niya sa akin. Walang imposible sa Diyos, at paninindigan ko yan. Pagpatuloy natin ang kanyang sinimulan, magpakatatag tayo sa panampalataya sa kanyang mga anak, magpakatatag kayo sa faith, magtapat kayo, at isang araw sa pagdating ng Panginoon, makikita niyong muli ang pumanang yumaon ninyong pinakamamahal na ama, ang pinakamamahal mong asawa, Wilin. At umaasa ako na itong mensahe ito ay magpapagaan sa inyo. Ako nangunguli lang sobra, hindi ako sanay na wala na si Pupong. Hindi ko na siya makikita, hindi ko na siya maririnig sa lahat. Ang kanyang mga mensahe na nagbibigay ng inspirasyon sa akin, sapagkat kapag siya ang nagsasalita, lahat ng kanyang sinasabi inabsorb ko. At umaasa ako na ito na lang ang maiiwan din sa akin. Ang lahat ng iniwan niya sa akin nabubuhay pa. Hindi mahirap, hindi talaga mo pwedeng kalimutan ang isang Arnolfo Cortez. At kahit sa lahat ng manggagawa, sobrang siya ang isa sa pinakahinahangaan ko at sobrang malapit sa akin. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid na nagluluksa, at sa kanyang pamilya. Umaasa ako na ang Diyos ang siyang magbigay sa inyo ng comfort. At umaasa ako na sa kanyang tuluyan ng paghatid sa huling hantungan, ang lahat ng magbigay ng inspirasyon sa atin, na ang Diyos ang may nakakaalam ng lahat. Kung ipinahintulot niyang magpahinga na siya, natapos niya talaga yung kanyang laban. At ngingiti tayo, lahat ng mga mensahe, buhay pa naman. Ako may mga record pa ako sa mga message ng aking kaibigan. At hindi ko makakalimutan kung gaano siya kabait, kung gaano siya kasweet na kaibigan, gaano siya kabait na ama sa panampalataya. Magmula Luzon, Visayas, Mindanao. At umaasa ako mga kapatid, itong mensahe ko ngayon ay may parating ko sa inyo ang aking pakirkiramay. Pagpalain kayo ng Diyos, Wilin at kanyang mga anak. Maasa ako na maramdaman ninyo na ang Diyos ay na kay Brother Arnolfo hanggang sa huling hinga ng kanyang buhay. Lahat ng ito ay aking sinasamo ngayong gabi. May God bless us all. May the Lord comfort us all. This is all I wish and ask in the precious name of Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat, especially to the family, the brave family of Pastor Arnolfo Cortez at Evelyn, si RR, at sa uban pang mga anak ni Kuya Pupong. I am really sorry to hear the loss of you over the death of Pastor Arnolfo Cortez. Well, masasabi ko lang, of course, na mimiss natin si Pastor Cortez. And I remember during those times na siya po ang naging trainer namin when he was our canvassing leader in Mindanao. We learned a lot from him. At isa yun sa mga bagay na namimiss natin sa kanya. The way he handled us. Yun po ay mga bagay na mamimiss natin sa kanya. Pero Ate Wilin, Kuya RR, Ate Ai, and the rest of the family, we'll see him in the resurrection morning. Let us be faithful. Someday we will meet him again. That's all, and may God bless us all. Stay strong po to the brave family. Good afternoon o good evening sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga nagikiramay
sa pagkawala ng ating napakahusay na misyonero, pastor Arnolfo Cortez. At nagikiramay po ako sa kanyang buong pamilya, Sister Belen at sa kanyang mga anak. Sa buong angkan po ng Cortez, ako po yung nagikiramay sa pagkawala ng ating kapatid kaibigan. Masasabi ko na siya ay isang kaibigan, parang isang tatay na rin, no? Dahil pag pumupunta po siya dito sa Luzon, magkasama po kami dito sa bahay. At dahil alam naman natin ang kanyang kalagayan, masaya naman po ako na paglingkuran din siya at pinagluluto ng mga pagkain na hindi makakasama sa kanyang kalusugan. At naalala ko na sinasabi niya hindi siya kumakain ng spaghetti. Pero nag-isip ako ng spaghetti na hindi makakasama sa kanya, na walang cheese, at nagustuhan naman niya. At unang-una ako po'y nalulungkot sa pagkawala ni Pastor Kasangga, no? Kasangga po ang tawagan namin. Kung nagtataka po kayo, nagsimula lang po yan doon sa Zamboanga. Nagkaroon ng sharing doon. After that, naglaro kami ng basketball. Magkakampi kami sa basketball. Naging tawagan na namin Kasangga. Hindi na po nawala yon hanggang ngayon. Kaya po minsan naririnig nyo o naririnig nyo ako na Kasangga ang tawagan namin dahil lang po doon. At sa kabila nun ay ayun nga, no? Nakakalungkot dahil nawalan tayo ng isang kasama na napakahusay sa gawain. Nawalan tayo ng isang magiting na sundalo ng ating Panginoong Yesus. At siya po ay mananatili sa aking puso, sa puso ng ating lahat. At sa kabila po noon ay may kasiyahan din naman dahil alam natin na hindi na siya makakaramdam ng sakit sa kanyang physical na katawan. At alam ko pagod na rin siguro siyang makipaglaban. Lately, hindi na rin ako tumatawag sa kanya dahil hindi na masyadong tumatawag. Madalang na akong tumawag dahil hindi naman ako sanay na nakikita siya sa ganong kalagayan. Parang hindi ko matagalan na makita ng ganyan sa ganong kalagayan si Pastor. Minsan lang ako nakakatawag at pag tumatawag ako, kinukumusta niya ang gawain dito sa aming area, sa Central Luzon. Hindi na ako nagbabalita sa kanya ng bad news, puro good news na lang. No? Dahil hindi ko gustong may stress pa siya. Kapag pumupunta po siya dito sa Luzon, magkasama po kami sa bahay. Minsan, tabi kaming matulog. At habang kami nakahiga, talagang kapag nagtanong ka kay Kasangga, kay Pastor, marami ka talagang matutunan. Sinasamantala ko rin po yung pagkakataon na nandito siya. Mga bagay na hindi ko masyadong kabisado, mga bagay na hindi ko alam, nagtatanong ako sa kanya. Pagkatapos, sinisave ko na sa aking notes. No? Marami tayong, alam ko, maraming tao ang natuto sa kanya. Siya po ay aking mentor. Ang dami kong natutunan talaga kay Kasangga. No? Lalo na sa mission. At masaya siyang kasama. Mabait din siya dahil kahit ginawan ng mga taong ginawan siya ng hindi maganda, kaya pa rin niyang yakapin kapag nagkita sila. Hindi po mapagtanim ng galit si Pastor. No? At hindi ko rin siya narinig na sumigaw. Normal lang naman na parang malakas talaga ang boses niya kapag nagigipagkwentuhan siya.
yun po, no? Siguro, pag dumating ng ating Panginoong Yesus, magkita-kita na lang, doon na lang kami magkita, kita-kita tayo. Pinilit ko talaga sanang makarating dyan sa Tagum. Kaya lang po ay alam nyo naman dahil January, napakamahal ng ticket, hindi po natin kaya, no? Kaya hindi tayo nakarating. Kaya sinikap na lang po natin na makapag-video na lang tayo. Meron din siyang paborito kapag ka nandito siya. Yung paborito niyang katabing matulog sa kanyang pagtulog, nandito po siya. Gusto kong ipagita sa inyo. Ayan. Ayan, yan po ang paborito ni Pastor na katabi. Nandito siya. At meron din akong namana sa kanya. Siguro magiging akin na to. Ito yung paborito niya na palagi niya sinusuot. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, to my dear Sister Wileen, Sister I, Brother RR, and to the rest of the bereaved family of Brother Popong Cortez, no words now can express the pain that you are going through. And my fervent prayer is that God will give you strength to face the coming days ahead without Him. So, wala na po, no, ating mahal na kaibigan, my brother friend, as I fondly call him. At siya naman po ang tawag niya sa akin, sister friend. So, si Brother Popong po, no, ay una ko siyang nasilayan o nakita noong po merong tayong conference, no, dun sa Leyte. I saw a very persistent man na nagnanak po, no, sa bawat kwarto, no, sa mga doors, no, ng mga rooms noon, at ginigising po niya, no, ang mga kabataan, probably, no, to clean, at saka siguro yun po, no, para mag-attend na ng worship. Personally, no, siya po ang kumakatok. So sabi ko sa isip ko, oh, this is a different kind of pastor na siya po mismo, no, ang gumagawa na yon. Kaya yun po, yung first time na yon, dahil di ko po siya kilala at di rin niya kilala, so yun, nagkaroon po ako ng isang magandang impression, no, sa kanya the very first time po na nakita ko siya. At yun po, no, naging malapit po kami noong namang nagkaroon po, no, ng APMS school, whereas I was requested na to stay there for 30 days para po magturo, no, ng isang subject together, no, with Brother Rodelio Cortez. At doon po, no, ay nagkakilala na napakaganda po, no, ng samahan namin. And doon po, since 30 days po yon, ay may mga times na nag-o-open kami sa isa't isa, yung mga plano niya para sa church. And also sometimes meron din po rin siyang mga konting difficulties probably, no, sa pag-maintain, no, ng mga buildings, o yun din po mga kuminsan. Alam naman po natin, no, mga pastors, so it's really a very stressful work na yun po, nadidiscuss namin yung mga yun hanggang naging na po kami, open. So, yun po, no, ang unang mga experiences ko po, no, kay Brother Pong, until yun po, magbuhat po noon ay naging na kami, open. Pag meron po akong mga gustong itanong, since we all know na para po siyang walking SOP, no, very learned, very intelligent po, no, and very smart po, no, si Brother Popong. At yun po, nakita ko rin po his warmth and his pagiging friendly, no, yun po ang nature niya, na nakita ko po he's one of the nicest people, no, na you would like, no, to meet, or you hope not to meet, na maging kaibigan din. So he was also very unique in the sense po, no, meron po siyang kumbagang
nakakatawa dahil yun po, feeling very handsome po, no, si Brother Popong. Kaya pag minsan merong gwapo ako dyan, no. So I know he's just kidding, pero yung pong confidence, no, ni Brother Popong ay hindi natin mabili. Kaya yun po, and also when it comes, no, to winning souls, napaka galing po din po niya, no. So he's spent every time po, no, nakikita ko, para po siyang we call that po yung laging may kausap, no, meron parang call center na agent siya na ini-entertain po niya, no, halos yung mga nagtatanong sa kanya. Kaya I know this man was dedicated po, no, when it comes, no, to winning souls. Kaya siguro nga po he was a shining light, no, to us, no, sa ating pong mga reform. At hindi mo rin matatawaran, no, yung kanyang pagiging funny, no, may sense of humor din po siya. Yun po, yung minsan yung mga kinukwento niya na experiences niya, no, yung may whale, may pating, tapos yung mga experiences niya, no, sa ibang bansa na yung po meron na experience na isang animal na instead na po siyang matakot, siya po ang nanakot, no, doon sa animal na yon. So, yun po yung sa kanya, napakalakas ng loob niya, hindi mo siya matitinag, no, kahit minsan. At yun nga po, kaya po yung pong nang nakita namin, no, ang nature na yan, no, ni Brother Popong, he became, no, a very close friend, no, to our family. Dito po, no, sa Luzon, sa Angeles, lalo na po, no, pag we make sure na kasama po namin siya. At yun, pinapasyal, kumakain kami. Tapos meron din po siyang room dito sa Burgos Church, na kung siya magbe-visit, meron po siyang special room. At ganun din po, no, sa bahay ni na Brother Roland, na we make sure din po, no, na nung po nagkasakit siya, no, andyan po si na Sister Camina, na yun, tinatanong niya, dahil medtech po noon, no, si Sister Camina, inaano niya yung kanyang blood test. So, make sure na as much as possible, like, ina-advise po namin talaga na maayos pa, no, ang kanyang kalusugan. Kasi yun nga po, mayroon pang pagkakataon noon as early as possible, kung na-detect po yun at agad po itong naayos, ay meron pa pong chance, no, na magamot siya. So, he was advised, no, by Sister Camina nung pong tinignan, no, ang kanyang blood test, na kung pwede na siyang magpa-dialysis. Kasi after that, pag nalinis na nga po yung kanyang dugo, ay manunumbalik. So, in-encourage ko rin po siya noon, kasi yung pong kapatid namin, nung nagpa-dialysis siya, since ayaw din po niya talagang pa-dialysis, kasi isang doctor din siya, ay yun po, nung nakita ko po, no, na ang magandang effect noon, ay in-inform ko po siya agad. And from time to time, ay we exchanged po, no, na mga messages. Pinagre-research ko po siya, no, yung mga natural remedies din, ano yung bawal, ano yung hindi dapat gawin, para po yun, magkaroon nga po ng paggagamot, no, na malulunas, no, ang kanyang problema sa kidney, sa liver, no, since yun po, diabetic po ang ating kapatid. So, yun po, no, there was also a time na nagkasakit din po ako. Yun, lagi po kami nagpapanalanginan. Nasi-share ko rin po, no, yung mga private na na yun, na kung may sakit, ay agad na po niya akong panalangin. Kaya sabi ko, he is really a very good friend, na mayroon po siyang listening ears. He's always there, no, to comfort you also. And yun po, na nagkakaroon naman po ng reciprocal, kasi I make sure na siya rin po, mafe-feel niya yung warmth, no, ng isang parang tunay na kapatid. At nung nakita po ko namin siya noon, no, nagkaroon nga po tayo ng conference sa Bohol. Nalungkot po ako kasi anong hina na siya, no, since parang kalahati na lang, no, yung dating katawan niya. So, sabi ko, brother, magpalakas ka. So, please accept this certain amount. Magpagamot ka para hindi ka pa, no, para ma-extend pa, no, ang kanyang lifespan. And I really care, no, for him. Our family really care for him. Yun po,
Ang nangyari nga po ay yun, no? Patuloy nga po siyang nag-try. And alam naman po namin, no, talagang inalagaan po siya, no, ni Sister Willie at ang kanyang family. But sabi nga, meron din po kasing problema kung minsan bilang isang pastor, it is really, no, very stressful. Lalo na po kung gagawin ng mga gawain sa mga pagkinakausap yung mga kapatid, no, sa ibang bansa, sa GC. Yun, very stressful po yun. Probably doon po nag-trigger, no, ang kanyang sakit. So dito po, no, nalulungkot po tayo kasi napaka-intelligent po talaga, no, ni Brother Popong. Kasi ang dami po namin na-share even po sa pagbi-business, no. Ang dali po naming mag-connect, no, kasi yun po mabilis siya, no, sa pag-intindi, and then yun po, kaya sabi ko maganda po ang aming pagiging friend na we share the same thoughts, we share the same strength, no, sa kung ito po yung ganito. So parang sa mga decision making madalas po, no, na kapareho po, no, yung aming iniisip. But yun nga po, mga minamahal na kapatid, ay hindi natin talaga hawak, no, ang buhay, no, ng isang tao. Kahit po kami, ang bilis po, no, ng panahon, no, na ngayon po ay sabi nga mga matured na rin kami, unlike before, no, napakalakas din, no. Ako noon, sabi ko ang sarap ng mabibilis lahat, no, ang gawain, parang takbo dito, takbo doon, walang problema. Pero yun nga po, hindi po talaga nagtatagal, no, ang ating health, kaya kailangan isa po ay isang bilang talent, no, na napag-aralan natin ay atin pong pag-ingatan, no, ng mabuti, no, ang ating mga kalusugan. So my dear brethren, no, aking minamahal na kapamilya, no, ni Brother Popong, ay naging brief po, no, ang lifespan, no, ng aking kaibigan, my brother friend Popong. Yun po, 49 years old. Still, ang dami pa po sana niyang magagawa, no, para sa ubasan ng Diyos. Sabi nga po, he is a shining light, no, to all of us. At gusto pa rin po niyang i-perform, no, yung mga duties and responsibilities niya hanggang sa pinaka-last breath po niya, no. Last time po, nagkaroon pa kami ng PUC meeting. He tried his best also, no, to participate. Pero yun nga po, God has a better plan, and He has also, it happened, you know, for a reason. Kaya yun po yung mga last days po noong December, or first half po ng December, nagpadala nga po siya, no, ng mga messages, mga voice tapes na yun po, nananawagan siya, nakikiusap, pag-pray siya, at kung matulungan po siya, no, sa kanyang paggagamot. Hindi po ako, para pong kinukurot talaga, no, ang puso ko. Sabi ko, sige, kahit, yun nga, kasi alam natin, no, ang pera ay kuminsan, dahil sa dami na po ng tinutulungan natin, kahit ano na lang to, sige, ipadala, kahit konti muna, hindi siya kagaya ng dati na malaki. So, basta makatulong siya agad, no? So, yun po, no, 5,500 po para sa kanya daw gamot. At dahil yung mga previous po, no, medyo malalaki, may 20,000, 10,000 at iba pa po. But this time, sabi ko, padala ko na kaagad, no? That was no December 15. At yun nga po, narinig ko pa po, no, ang boses niya. Dun po sa mga tape niya na pinadala ay maliwanag pa. Pero nung po December 15, napansin ko po para pong nag-i-stutter na siya. Parang nahihirapan na, no, ang kanyang puso sa pagsasalita. And then sabi ko, ay kailangan ni Brother Popong ng panalangin. So yun po ang last namin na pag-uusap ng December 15. And after po, no, nagpunta kami ng Isabela, no, para po sa malatagal na po naming appointment, at meron din po mga missionary activities po kami ginawa doon. So, nung pong December 22, no, we were there at Alicia na may ginagawa po. Nakareceive po ako ng
message na from one of our sisters, na Sister Carmen. Tinatanong kung totoo ba. Tapos na Sister Shoni, Sister Rachel, and then Sister Dory kinonfirm. At yun po, nag-message na rin po ako kay Sister Winnie. So, na-expired na po, no, ang ating kaibigan. So, sa pong napakalungkot, no, na araw, no, na meron pong mga conferences, no, na nagkasabay-sabay. Tapos, Christmas season or holiday season, doon po, no, dumating, no, yung isang napakalaking pagsubok, no, dito sa atin sa IMS. But again, sabi nga po natin, though it's very difficult, no, to accept, ang sakit din po, no, sa dibdib, pero ang Diyos po, no, ang may alam, no, sa lahat. Kaya yun po, inaalay na lang natin sa Kanya, since alam natin He was prepared, He was very prayerful, and I know, no, alam niya na ang relationship niya, no, sa ating Panginoon ang pinakamahalaga. At he tried again his best na hanggang po sa pinakalas ay makapag-preach pa rin siya. So, I salute, no, my friend, Brother Popong. Napakabuti, no, at napakasipag mo. At sana nga, no, yung pong ninanais mo, yung pinapangarap mo, na sinabi mo, you will die in the battlefield. Yun po, naglilingkod ka pa rin. No, hindi mo kinalimutan ang duty mo, no, sa ating Panginoon. Kaya yun po, kahit malungkot tayo, ay masaya pa rin, no, kasi no more pain, no, for our friend. At nakita ko po, no, yung mukha niya very peaceful, no, ang kanyang mukha doon sa pinadala pong picture. So I know na binigay na po niya lahat, no, sa ating Panginoon, and may He rest in peace. At yun po, sa lahat po, no, na muli ng kapamilya niya, may you find comfort again in God, at sana po ang kapayapaan na nanggaling sa ating Diyos, no, ang magbibigay sa inyo ng kalakasan. Kaya sabi nga po, kung minsan yung mga kapatid pag namatay na, unti-unti po natin nalilimutan, no, yung mga dating buhay. But I hope and pray, no, sa ating kapatid na si Brother Popong, ang nag-iisang Brother Popong, no, na wala po siguro siyang katumbas, no, sa iba when it comes po, no, sabi ko nga, sa spiritual, sa pag-win ng soul, no, sa pakikipagkaibigan. So, sana po, no, ay marami sanang ma-develop na maging kagaya niya sa kanyang pag-win ng soul, at yun po, na talaga po, no, na ninayos niya talagang maglingkod. But sabi nga natin, i-accept na lang po natin, no, ang pagkakataon na ito. Kaya yun po, manawala man po, no, ang ating kapatid, siya po ay alam natin, no, ay nasa Panginoon. Kaya my dear Sister Willeen, sana lang malaking kasiyahan, no, na malaman mo, no, ang asawa mo ay talagang ginawa niya na yung pong kanyang faith ay talagang napakalalim. And at the end, sasabihin po nawa ng Panginoon, He is really a faithful servant of God, and he may enter, no, the kingdom of grace or the kingdom of God, no, sa pagdating po ng second coming ng ating Diyos. So, my dear Sister Winnie and family, God bless you. At mahal na mahal po natin, no, si Brother Popong. At sana po, no, ay may he rest in peace, and may his soul be blessed by God. Sabi nga, sweet be his repose. So hanggang dito na lang po, mga minamahal na kapatid. At God bless you all. Mayong adlaw sa tanan, mayong buntag o gabi man.
Unang-una, nagpasalamat kita sa atong Ginoo sa nagtugyan sa atong kinabuhi nga siya atong pasalamatan sa tanang panahon. O atong ang iyon ang atong Ginoo nga kita iyang ubanan sa tanang panahon. O bahin sa kahimtang sa matag usa, dili nato masabtan ang atong kinabuhi tungod kay atong kinabuhi doon na may utlanan. Busa nagapahinomdom ang Dios kanato kanunay mag-andam ta permi. Unang-una, kami nakikiramay sa pamilyang naiwan ni Pastor Popong, kay Willen, sa mga anak, kikiramay kami. Masubuta sa inyong kagulanan, makiramay mi. Mag-goal ta tungod kay pansamantala din nato siya makita. Pero malipay ta tungod kay ipaulay siya na sa Ginoo. So ka na nga kalipay tungod kay ang sulat, ang gibilin nga sulat sa Ginoo sa atong tanan nga mao nga bulahan ang nangamatay nga sukad karon nangamatay diha sa Ginoo. Oo, nagaingon ang Espiritu aron managpahulay sila gikan sa ilang mga buhat kay ang ilang mga buhat maganunot uban kanila. Mao ning atong ikalipay mga igsoon kay bisan pahulay si Pastor Popong ang buhat kayang gibilin, ang buhat kayang gipuhat nga kini siya naging aktibo sa bulaton sa Ginoo nga mao ni mo balik mo sunod sab kaniya. So pasalamatan nato ang atong Dios dahil doon na tay Pastor Popong na usa ka aktibong pastor nga bisan asa siya dalon, bisan asa siya ipadala way kahadlok na siya sa kainiton sa pangalagad, kainiton sa pagdala sa ebanghelyo. Muna atong pasalamatan sa Ginoo. O nga akong sabtan siya ang kinabuhi, labi na natong suwa pa siya maminyo, nagsikap yun siya, ningkamot siya nga makahibalo sa pulong sa Dios. Nga mauna, mga 1992 akong alala na kanunay siyang maadto sa mission field dito sa atong opisina. Unya maghangi siya, maingon, Kuya, magtuon ta sa pulong sa propesya sa hula. Pero kay gustong-gusto nila yun. Muna nga kauban si Brother Oding, sila maadto o magtuon ni. O sa diha ng miabot ang panahon na ako na po na may pahulay tungkol nagkasakita, sila na po na nasa buhat, gitawag siya sa buhat. O mauna sa pagkatawag sa iya sa buhat, naging aktibo siya. O mao na atong pasalamatan. Ako, bisan may pahulay ko na itong panahon na, miingon siya na ako, Kuya Peter, ang imong libro, bisan may pahulay ka karon, dili ka nagbuhat, pero ang imong libro nga nagigibilin, nagalakaw, nagasangyaw sa maing balita, kay mao man to iyang gidala. So mauna nga atong pasalamatan siya sa iyang kaisog, kadasig sa buluhaton nuway siya kahadlok. Sa diha na sab nga naminyo siya, nasaksihan nato ang iyang kaminyoon, antod nagkaanak, antod na upila ang iyang anak, sila Ar, sila Ay, o tuban pa diha, kinsa pa man diha ang iyang mga anak, kay magkalagyo man mi. Ang tod na miabot ang panahon na dili na ko malimtan na assign ko sa Vietnam o usa siya doon sa akong kauban sa Vietnam. O sa dito mi sa Vietnam, nakita na ko kung unsa gyud ka madasigon siya sa pagbuhat sa Ginoo. Nga muna nga naningkamot mi dito nga makakaplag og mga amigo unya iya kong tagag instruction nga ingon ni ani ang atong himuon. O mauna sa di na ko o makalimtan, maingon siya nga kani balik-balikan niyo man eh. O doon na dito Pinoy nga among nasabtan nga murag nabalitaan na mo at panahon na nga kinahanglan amo to siyang mahibalag. So nandikamot mi nga among maadtuan. O sa kadasig niya sa buluhaton sa Ginoo, doon ay mga instruction siya nako nga iyang gibilin. O ngayon siya magmadasigong ka din sa Vietnam, kay bisan pag ikaw na lang di ari, kay mo pilar siya ka 3 weeks na mi magkauban dito, mauli na siya. O hantod manguli mi, unya ako ang mubalik,
Magsulo ko dito, yan akong biyaan niya dito. Sa dihang nagkakaubang kami, kung nasamtan nga talagang ang iyahang plano talaga sa buhat sa Ginoo na siya sa aktibong pagbuhat. Unya sa di na ako makalimtan sa matag himamat na maog tao ug unsa na pag-approach labi na gyud dito sa maong lugar, lahi sila ang ilang pamaagi. Sa immigration pa lang, pagpasok na mo sa airport, pagpasok na mo dito, yung siya mag-andam ta diri o sa show money base o ma-interview ta o ato na yato kapakita. So pareho ta magdala ta o tag $400. So iya 400, ako 400 para na show money papakita to. Sa dito na po sa Vietnam, hindi na ako makalimutan sa dihan ng mga onami. Maingon dahil siya, kuya, o sige, bahina na diha ang ato ang kaniang katong mga buto sa kasoy, kanang liso sa kasoy, o amo ng bahinon. Insya, tag napulo takabok, inapulo mo, napulo ako. Kada unsa among tungaon gusto na mo, o mo ni kadaghan imo mo opening ako. So di na ko malimtan nga tama ang iya gyud nga pagbahin-bahin. Muna si Pastor Popong labi na gyud sa buluhaton ang talentong gihatag niya atong pasalamatan ang Ginoo, gigamit siya sa dugang panahon. Malungkot lang ta tungod kay mupahulay siya sa panandalian hangtod sa pagbalik sa Ginoo ato para ato ra siyang makita. So di lang ta kay mag-uol kay makita ra nato siya. Ang malaga atong makita ang iyang buhat o sa buluhaton aktibo siya. Ang talentong ihatag kaniya sa Ginoo, dubli-dubli nga talento iyang gigamit o gibuhat siya uban sa pagmamahal sa pagpadayon sa buhat. O kitang nabilin na ilang tagkagool usa ka kawalan sa atoa nga nawalan tag-usa. Pero panalangin nato nga dublion pa ang panalangin sa Ginoo. Bisan nawalan tag-usa, basig pulihan na puglain o niya ang buhat magapadhayon. Sa mga naiwan, sa pamilyang naiwan, sa mga kaparyentihan, labi na sa kay Willen, sa mga kaigsonan, di nang tamagool kay Willen o ayaw kagool kay Panginoon na sahid sa tanan. Kay RR, kay Ay, ayaw tagkagool, dili ta kay magsubo. Kay ang inyong amahan, sa kay Willen, ang inyong mahal na asawa, gigamit sa Ginoo para mapasulong ang buluhaton. O ato ra siyang makita balang araw, no? So ang atong panalangin nga pagdinasigay ta o matag-usa. Dining kalibutan na, muagi ta kausaraman, mupahulay, mubalik ang Ginoo, anya kitang tanan mga kauban usaman ta ka pamilya sa Ginoo. Po itong daygon ang Diyos o dalaygon ang ngalan sa Diyos atong pasalamatan sa lahat ng panahon na ang atong igsoon bisan siya mo pahulay pero atong paabuton nga sa iyang pagbalik sa Ginoo sa pagkatawag niya makita nato siya o magkausap ta sa wala na katapusan. Muna niya akong pasalamat sa Ginoo. Mas mag-uol man ta, pero ang kining kagulanan lumalabay lang. Hatagan ta o taas nga play. Ang Ginoo magalipay ka nato, pinagi siya mga pulong aron dili ta mag-uol. Bisan pa biyaan ta ni Popong sa kaunting panahon. Sa gamay kayong panahon magkaibalag na kita sa umalabot na panahon. So pakikiramay muli sa ato ang naiwan na nabilin na Willen, kay RR, kay Ay at sa mga kamag-anak. Makiramay kami sa inyo at ang Diyos magapanalangin sa inyo, maghahatag ka ninyo o kadasig na binagayo sa never crying.
Mula man kini ang akong hamubo nga karanasan or kasinatian sa dihang kauban mo si Pastor Popong tungod magkalagyo man ang among lugar sa Mindanao siya niya man sa Luzon. So ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Pakikiramay muli sa pamilyang naiwan. Mao ni akong pagampo nga maglisagay ang matagasa sa pangalan sa atong Ginoong Hesus. Amen. Hello, greetings. I am Swan from IMS Myanmar. On the behalf of the brethren in IMS Myanmar, I would like to say that we are very sad for the soon going home of Pastor Arnulfo Cortez. Brother Cortez, you are one of the first pioneers who showed the seed of the present truth to Myanmar. Your teaching and footsteps are still moving on. May the Lord comfort the family members and the church members of Pastor Cortez. Goodbye for now, but not forever. I'm Pastor Roshan Prasai from Nepal. I'm a pastor in Nepal. I like to express my deepest condolences to the family of Brother Cortez. I had a very good memories with Pastor Cortez. I met him twice in Sri Lanka, first in 2018 and second in 2023. When I met him first time, I found him, he's a humble person and patient and very friendly person. And since I was new to this faith and I had many questions concerning our belief, and I asked many questions to Brother Cortez, and he was such a person who humbly answered all my questions, and I found him a knowledgeable person and passion, and he has a Christ-like character. Even I shared this experience with Pastor Cortez to my wife, and I was talking about him, and when I met him second time in 2023, I knew that his health was not in a good condition. So I have been praying for him, and in Sri Lanka also I used to visit his room, and I offer a special prayer for his health. And it was a very encouraging time to see him with a hospital bed service in his church. And after that, recently I saw him was improving, and I felt good to see him, that his face was brightened, and I see him his health was improving. So I had a kind of hope that he will survive from his disease, but unfortunately it did not happen. But I really appreciate Pastor Cortez for his sacrifice life for the ministry of the gospel. And one day or the other day, we all have to go through this experience. But as a believer in Christ, we all have hope that one day we'll meet again. We'll not be sleeping for the eternity, but when our Lord appears in second advent, so we all have opportunity to be united with Him, and we can
meet all our loved ones in heaven, and that's the hope we have. And I like to comfort dear family of Pastor Cortez with this hope, and also I want to be with you in heart, since I'm very far away from you, but my heart is with you and want to be with you in this time of mourning. And I will be continue to pray for you, that may God comfort you and bless you, and let us continue the ministry that our Pastor Cortez had chosen to do. And I'm sure one day we all can meet in heaven and share our memories with each other. That's all I want to say for now. Thank you for giving me this opportunity. Good evening, dear brothers and sisters, and thank you for giving me the privilege and opportunity to be a part of this tribute for Pastor Arnolfo Cortez. And I would like to start with the Bible verse found in Revelation chapter 14, verse 13. And the Bible reads, "And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yes, said the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them." On behalf of my family, my wife, Grace, my children, Camina, Angela, and Elsie, and the Asian division from Pastor Divinatan from India, Pastor Li Xianglin from China, Sister Dinita Francis from Sri Lanka, Sister Sanika from Korea, we extend our heartfelt sympathy and condolences to the bereaved family, to Sister Willeen, the wife, and Brother Arvin J, Sister Eileen Grace, Jan, Ace, and the whole family members. Brother Cortez is a co-worker in the Lord's Vineyard, and we had many times working together in many places, including Singapore. And that was in 2010 when we did the pioneering works. And that was also the time that I discovered he had diabetes. And as he collapsed on our way to meet Interested Souls, then I prepared a 10-day regimen for him. And after 10 days, his blood sugar from 450 milligrams per deciliter went down to 150 milligrams per deciliter. And I recommended to him that he will do the same regimen so that he can maintain his blood sugar and remain healthy. And in spite of the fact that he's very busy doing missionary trips in different parts of the Philippines and Asia. We also worked together in Bangladesh, and that was the time when we baptized 148 souls in different parts of Bangladesh. And he was very instrumental in that work. And we worked together also in Malaysia, in Lahad Datu and Kota Kinabalu and other parts of Sabah for 4 times. And we also work together in Hong Kong to do some pioneering works, and in Macau. And we are also part of the delegates from the Philippine Union to the World Assembly from 2007 in Mexico, 2012 in South Africa, 2017 in Italy, and he was also working with me as my vice president in the Philippine Union from 2014 and 2000 to 2017 when I was the leader in the Philippine Union. And he was also my co-worker in the Luzon Field Conference. He was the president of the Luzon Field from 2017 to 2023, and I was his vice president. And we had several missionary trips and pioneering works, and at the same time we were able to encourage the members to do missionary works, because Pastor Cortez is a very good evangelist. He knows the Bible and the spirit of prophecy very well, and he is really a seasoned missionary.
And we were also together to attend the Asian Division Symposium in Sri Lanka for 3 times in 2015, 2019, and 2023. And once in the Philippines in Angeles City in 2016. He was my Vice President in Asian Division from 2017 to 2023. And we have a lot of international stints, and we work together in harmony together with our committee, and as an extended arm from the General Conference. We did our best, and we are so blessed to work with him in the Asian Division. And Brother Cortez and I, we were very close friends. We are together during the ups and downs of our ministries, and he will confide everything to me. We treated him as a part of our family, and not only a brother in the church, but more than a brother. And we are actually together with my family taking care of him when he is sick, and he was sick in our home and on our missionary trips. And then we also several times my daughter will recommend to him to have some blood tests, so we will know exactly his illness and how to deal or treat it in several ways, natural and mainstream medicine, and to monitor regularly his blood sugar. But he always refuses because he is always on the go for the missionary works. Brother Cortez loves the work very much. He's very faithful, and in everything he will do his best, and he will make and devise plans for the missionary so that he will win souls. And in that way, we learn a lot from him, because as I was saying a while ago, he is a very seasoned missionary, and he will also motivate all the members of the church in different local churches and fields to do the same, and will give all the knowledge that God bestowed upon him, so that he will also motivate all the young people, especially the young people and all the leaders, so that one day soon we will have more missionaries in different parts of the world. So whenever we do some missionary plans and trips, we always talk to one another, and there are times whenever he feels sick and comfortable, he will always call me, and we will talk and discuss his ailment before he visits a doctor for his checkup. And especially in the very trying times, we will decide together, and together with my family and his family, so that we will end up with a one decision, so that we may be able to help him, so that he will live longer for the benefit of the church, and he will also continue working for the Lord's vineyard. And at this moment, once again, to the bereaved family, may God comfort you in this trying time with His promises from the scriptures, and let us remain faithful until the end. This is the wish of your father, Brother Cortez, to his family and to his loved ones, and praying that we will see Brother Cortez in the resurrection morning, and will be among the 144,000. And I would like to end this short message in the Bible verse found in John chapter 11 verse 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. So may God comfort the family with these Bible verses, and we believe and we trust Him, and He is faithful that He will redeem us, and may we continue to work in the church and remember all the good deeds of the servant of the Lord, Pastor Arnolfo Cortez, and let us work together in harmony and unity, so that we will also finish the work that God commissioned upon His church,
and that time Jesus Christ will come in the clouds of heaven, praying that we will be together until eternity. So this is your servant from the Asian Division, Brother Roland de la Paz, once again with heartfelt sympathy and condolences to the Cortez family. May the good Lord be with you in these trying times, and let us remember all His promises. In Jesus' name, Amen. Desde Guatemala quiero enviar un saludo muy especial para la familia Cortés, allá por Filipinas. From Guatemala, I want to send greetings to the Cortés family in the Philippines. Me sentí muy triste cuando me llegó la noticia acerca de la muerte del querido pastor Arnolfo Cortés. I felt really sad when I know about the death of the brother Cortés, Pastor Cortés. Quiero comentarles de que el pastor Cortés trabajó juntamente conmigo en la conferencia general. I worked with Pastor Cortés at the General Conference. Fuimos asistentes del Departamento de Educación. We were assistants of the Education Department. Y a través de este video nosotros queremos enviar un saludo especial a toda la familia Cortés. And through this video we want to send comfort to all the family Cortés. Y quiero dejarles el texto bíblico que aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 4. And I want to give you the verse of Matthew chapter 5 and verse 4. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. And the Bible says in this verse, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Tengo la seguridad que Dios llenará el corazón de toda la familia Cortés en este momento difícil. And I know that God will comfort all the family Cortés in these difficult moments. Desde Guatemala les saluda el pastor Danilo Monterroso. From Guatemala, Pastor Danilo sent many greetings to all you. Dios les bendiga. God bless you. Dear brother Willing, Arwin, and Aileen, my name is Constanza Avellaneda. Tonight I want to give you a text. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. For the Lord Himself descended from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ will rise first. Then we are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Soon your tears will turn into joy as you see your husband and your father again. Our Lord is coming soon. Is coming soon. God bless. Bye. My name is Humberto Avellaneda. I greet you from here at the offices of the General Association in United States. My condolence to the family of the Pastor Cortés, especially his wife Willing and his children Arwin, Jay, and Aileen Grace. God bless you and comfort you at this time. I want
you to remember the promises of the Lord in First Thessalonians chapter 4, verse 13 and 16. The Bible says like this: "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them who are asleep, that ye sorrow, that even as others who have no hope." Verse 16 says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first." God bless you always, and remember, Christ is coming soon. God bless you.